Panginoon, sa walang sawang pagmamahal mo sa mga buhay namin. Panginoon, lumalapit kami sa harapan, nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang namin sa harapan mo. At hayaan mo, Panginoon, na sa oras nito, Lord, ay magpuri kami sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Asamin namin ang presensya mo. Asamin namin, Panginoon, Lord, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na nais ka namin awitan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. To worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. Worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power. Change my heart, I want to live for you, God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. I've fallen as Lord. Worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power. Change my heart, I want to live for you, God.
mo, Lord, sa aming kalagitnaan. Patuloy mong pinapakita, Panginoon, na mabuti kang Diyos, Panginoon, at karapat-dapat kang bigyan ng papuri at pagsamba. Kaya Lord, sa oras na ito, patuloy ka namin itinataas, patuloy ka namin sinasamba, pinapasalamatan, at dinadakila, Panginoon. Walang ibang maluwalhati ang madakila, Panginoon, sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen, amen, hallelujah. Amen, tayo pong lahat ay sumayaw, sumamba, at dakilain ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen, hallelujah. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. You give me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Some homes are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. Impossible through you. Blind eyes are open. Strong bones are broken. I am living by faith. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong walls are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strong walls are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
impossible. Okay na. Yun pala eh. Save. Glorify your name, greatest day in history. This minute you have rescued me, singing out, Jesus is alive. Empty cross, empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He is alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'm
abandoned, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Letting yourself down, raising out the broken tonight. You take a failure, you take our weakness, you set a treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the one to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Letting yourself down, raising up the broken Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken tonight. Singing oh, I can see the love in your eyes. And laying yourself down,
my eyes above the rain, and oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Spirit leads me where my cross is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be with stronger of the presence of my Savior. Spirit leads me where my cross is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be with stronger of the presence of my Savior. Spirit leads me where my cross is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Yes, Lord. Panginoon, napakabuti mong Diyos sa mga buhay namin. Patuloy, Panginoon, ang iyong habag at awa. Patuloy ang iyong kabutihan, Panginoon. Ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kabila, Panginoon, lahat ng mga nangyayari. Bigyan mo ng katatagan ng bawat isa, Lord. Bigyan mo ng lakas sa anumang pressure na nararanasan ng bawat pamilya, ng individual, Panginoon, ng mga leaders na itinalaga mo, Panginoon, ng mga pastor, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa umagang ito ay patuloy ka namin itinataas, patuloy ka namin dinadakila. Ikaw maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon, at nabubuhay kami para sa iyo. Tinataas ka namin, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat po sa araw na ito. Patuloy tayong kahit saan tayo nakaroon, patuloy na ihayag, ituloy ang ating Sunday service. At salamat sa Panginoon, very nature yung aking paligid, nakaka-press, sarap sa feeling. Pero bago ang lahat, tayo magsisimula na. Buksan po natin ang aklat ng Hebreo chapter 13, verse 17. Kung nariyan na po kayo, makipasa po kayo sa akin. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your soul. Are those who will have to give an account, let them to do this with joy and not with
groaning, for that would be of no advantage to you. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, marami pong salamat sa araw na ito, sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan mo po ang aming gawain. Tunay nga, O Diyos, na ang pagkilos ng iyong banal na espiritu ay kumilos. Tunay nga, O Diyos, na mapagpala ang bawat makikinig sa araw na ito. Gayon din naman ang iyong tagapagsalita. Tunay nga, lagi ingatan mo at ikaw ang laging maitaas sa pag-aaral na ito. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. So, kaya po ako nandito sa Tagaytay. Sunod-sunod, nakaramdam po kasi ako ng parang pressure doon sa aking situation, no? Pressure doon sa pag-aaral ko, and then sunod-sunod yung term paper, mga requirements doon, and then dagdag pa yung mga emotional na so parang sa madaling salita parang gusto ko na sumabog bilang pero bigyan ako wisdom ni Lord na pati hindi mo subukan mag-repress muna po, no? And then Monday biglaan tinawagan ko yung kaibigan kong pastor, sabi ko need ko pastor yung car para kailangan ko lang siguro sa sitwasyon ko ngayon, kailangan ko lang muna magbakasyon kahit 1 linggo lang. So praise God, dumating siya, and then parating po kami dito. At salamat naman dahil naiba yung ambience ng inyong pastor na repress, at nakasama ko rin yung family ko, and then nakasharing ko rin si pastora, tapos ayan, nakapag-banding din kami maayos ng family ko rin. And then salamat dahil kahit pa paano ang lingkod ng Diyos ay medyo na naging okay. So salamat sa Lord dahil nandoon lagi yung kanyang pagbibigay ng karunungan para sa atin. So kaya nakabiyahe. Okay naman, babalik na kami dyan, kaya tuloy-tuloy pa rin yung gawain. So tabayan yung mga prutas na yan na yan. So pasok po tayo sa ating topic this month. Ito yung buwan ng October, at alam naman natin kung ano yung ating pinagdiriwang. Sa secular is Teacher Days, Teacher Month, and sa atin Christian, dalawa sineselebrate, Teacher Days and Pastor Day, Pastor Month. So kaya sinisiris ko itong itong topic na ito is about pastor, kung paano natin pahalagahan, paano natin alalahanin ang mga lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Katulad nga nung naisabi ko sa inyo last Sunday na isa sa pinakamapalad na tao dito sa mundong ito yung meron siyang lingkod. Merong pastor o spiritual advisor na gumagabay sa kanya. Ako isa rin sa pinagpapasalamat ko na hindi ko mararating ang sitwasyon hindi ko mararating ang posisyon na ito, hindi ko mararating ang magandang nangyari sa buhay ko na nakilala ko ang Panginoon sa pamagitan din kung wala siyang ginamit na lingkod ng Diyos na umalalay sa akin. So ang topic natin ngayon, church, is remember God and His servant. Alalahanin natin ang Diyos at alalahanin din natin ang lingkod ng Diyos. Amen. Ang Panginoong Yesus, siya ay dumating dito, siya'y pinanganak ng Banal na Espiritu sa pamagitan ni Maria. And then after that nun, siya'y lumaki, naging binata. Pagdating niya ng age 30, siya ay nag-start na ng ministry. Sa kanyang pag-start ng ministry, naghanap siya ng magiging katuwang para sa gawain o ministry ng salita ng Diyos dito sa mundo.
So tinawag niya ang mga taong kayang iwan ang lahat para maglingkod sa mga tao na ipahayag ang salita ng Diyos. So, kaya yung mga tinawag ng Panginoong Hesus ay hindi biro ang kanilang mga iniwan bago sila maglingkod sa Diyos at maglingkod din sa atin. Amen. Kaya nasasabi na ang pagpapastor ay hindi ito yung klase ng trabaho na nag-apply ka, kundi ito talaga ay tawag o calling ng Panginoon na maglingkod ka. Kasi sa akin, totally talaga church, hindi ko talaga pinangarap, sa totoo lang, hindi ko talaga pinangarap ang maging isang pastor. Kasi nakita ko yung life ng isang pastor. Lagi ko nga itong testimony, ako ay tumira sa bahay ng isang pastor na kahit itong pastor nito, kahit napanggatas na lang ng anak, ay kailangan niya pang ipanalangin. Dahil nga doon parang tumatak sa aking isipan na sabi ko, hindi ko talaga kailangan pag nakapag-graduate ako, nakapagtapos ako, pinagpala ako, hindi ko malilimutan itong pastor na ito na i-bless, no? Hindi ko kakalimutan ang pastor na ito ay i-bless o pagpalain dahil na yung kanyang sitwasyon. But after nun, pagka-graduate ko ng college, nag-work ako. Pero hindi ko inaasahan na tinawag ako ng Panginoon. Ang calling sa akin ng Lord, sa totoo lang, hindi ko talaga in-applyan yung pagkapapastor. Dumating sa point na pagka marami na akong plano sa buhay ko noon, sabi ko pagka-graduate ko ng college, makapagtrabaho ko, experience ako ng 3 years dito sa aking pinapasukang kumpanya, and then after lilipad ako, pupunta ako ng ibang bansa para magtrabaho. Alam mo ang calling ni Lord, hindi mo talaga matatanggihan. Meron na akong word, dahil nakakilala ko sa Panginoon, nag-offend ako na ng Bible, and then may mga pangungusap na tinawag na ako ng Diyos about dun sa Isaiah and then Ezekiel na humbarin mo na yung turbante mo, and then confirmation. Nagkaroon ng confirmation sa aking pastor. Ang sabi ng aking pastor, hindi lang ako ang tinawag sa pamilya, meron pang kapatid ko na tatawagin ng Panginoon. Ni-expect namin yung kapatid kong bunso na si Kuya Archie nyo. Kasi ako talaga, kung tutusin, wala talaga sa linya ko wala talaga sa isipan, sumagi sa isipan pagpapastor ako. The way nga na hindi ako marunong magsalita sa harap, the way nga na anong kakayanan ko, like tulad ng sinabi ni Moises, hindi ako marunong magsalita, Panginoon, wala akong alam. Pero nung sinabi ni Pastora nun, sabi ko, ang nasa isip ko nga yung kapatid kong bunso, dahil marunong nga siyang kasi siya umaattend na rin ang gawain that time sa school nila, sa kanilang school. And then nakakapag-share na siya, makikita mo yung leadership naman din ng aking kapatid. So parang siya yung sa tingin ko tinawag nga talaga ng Panginoon. And then another day, pasok pa rin ako ng pasok sa work. Then after nun, dahil buntis nga ang aking pastor, ang aming pastora buntis, tumawag siya ng guest speaker sa Las Piñas. At itong guest speaker na ito, nag-preach doon sa church. Meron siyang gift ng prophetic gesture. Nagpa-prophesy po siya. And then kumilos yung banal na espiritu sa church. marami siyang nag-prophesy siya doon.
tinawag niya, pinatayo niya yung mga tao, then pinapisay niya isa-isa. Then nung wala nang pinapatayo, ako hindi naman ako tumatayo dahil nasa lahat nagigitara ako sa likod. Ako yung parang background worship doon sa likod ng pastor. And then nung wala na, sabi niya, meron pa ditong nangungusap ang banal na espiritu. Meron pa ditong dapat tumayo at pumunta dito sa harap. So pinapakiramdam ako, sabi ko sino kaya yun habang nagigitara ako. Pero nung nakaharap po siya sa harap, and then dahil nga nasa likod ako, tumuro yung kanyang kamay sa likod. So sabi niya, alika dito, pumunta ka dito sa harap. So wala namang ibang tao doon sa likod, kundi ako lang talaga at nagigitara. So no choice, ako yung tinatawag. So pagdating ko doon sa harap, and then pinag-pray niya ako, and then luhod, and then ang isa sa nakita kong word niya sa akin, narinig kong word o tinig ng Lord sa akin that time. Sabi, sa tingin, may mga bumabagagag sa puso mo na ikaw ay hindi marunong, walang kakayanan. Ikaw ay bibigyan ng karunungan, kaalaman ni Solomon, katulad ng kay Solomon. So dun, huwag-huling iyak ko. Then start nun, dun ako start na talaga tinawag ako ng Panginoon. In short story, nag-resign ako sa trabaho kasi nagpaalam ako sa boss ko. Sabi ko, meron na akong panibagong journey na hahakbangan at yun yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. So yun, short story, ito na, naging pastor. Ito, pastor nyo na ako, na salamat dahil nandyan lagi ang JCR Caloocan na patuloy na nagmamahal sa inyong pastor. So suportahan nyo lang lagi sa panalangin, ang bawat tayo magsuportahan sa panalangin, dahil lahat dito ay bahagi sa ikakaunlad ng ubusan ng ating Panginoon. Alam mo, isa sa pinagpapasalamat ko, ang pamilya mo ay naging bahagi sa gawain ito. At dahil naging bahagi sa gawain ito ang pamilya mo, ipapakita ng Diyos yung maganda niyang plano sa buhay ng iyong pamilya, kung paano lalago ang ubasan na ito na pinagkatiwala sa atin. Ganon din uunlad ang kabuhayan ng bawat isang pamilya na bahagi sa iglesyang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So remember God and His servant. Kung paano natin inaalala ang Diyos, alalahanin din natin lagi ang lingkod ng Diyos. Amen? So, si Jesus Christ, ang ating Panginoong Yesus, ay tumawag ng kanyang mga alagad po. Ang tinawag, kaya hindi basta-basta ang mga lingkod ng Diyos na tinawag din ng Panginoon. Iniwan nila ang lahat. Kaya nga sinabi, denying yourself. Iniwan nila ang lahat at sila ay sumama sa paglilingkod sa Panginoong Yesus at paglilingkod sa atin, o sa mga tao. First, siguro dito na may sample ko sa 12 disciple, iilan yung mga pinili ko. Si Peter ay isa siyang mangingisda. Iniwan niya yung kanyang pangingisda at siya ay sumama sa Panginoong Yesus. Sumama siya sa Panginoong Yesus. Iniwan niya yung kanyang trabaho, kanyang position bilang isang fisherman. Iniwan niya yung kanyang bangka. Masakit yun, no? Galas doon sila kumukuha ng kabuhayan, pero nung natagpuan niya ang Panginoong Yesus, sabi niya, ito na yung tinawag siya ng Panginoong Yesus, wala na siyang ligtas dahil gagamitin nga siya ng Panginoon ng Panginoon na mang-ahakay ng kaluluwa at may dala sa kaharian ng Diyos. Yan si Peter, iniwan niya ang pagiging isang fisherman. Grabe rin yung kanyang sinuko sa Panginoon. Then second, si Mateo. Ito naman si Mateo, talagang weakness niya ay pera. Dahil si Mateo ay weakness niya ay pera, siya ay tax collector. Siya yung tagahingi ng buwis, tagakuha ng buwis. Pero nung siya ay nadaanan ng Panginoong Yesus at tinawag ng Panginoong Yesus, sinuko niya ang lahat ng pagiging tax collector. Sinuko niya at sumunod siya sa Panginoong Yesus.
Yan yung mga sinakripisyo talaga ng mga man of God that time. Alam mo, ang pastor, bago yan tawagin ng Diyos, may mga sinasakripisyo yan. Kasi sa pagiging pastor talaga, napakatindi ng mga labanan. Kasi kami yung front spiritually. Kami ang mga warrior spiritually. Kami ang humaharap sa spiritual battle sa pamamagitan ng panalangin, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi kaya grabe rin yung dapat naming isuko at grabe rin yung dapat naming i-mold sa aming sarili, ihubog ba sa aming sarili para maging isang ganap na lingkod ng Diyos. Kaya nga sino mang sumunod sa akin, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter Matthew chapter 16 verse 24. Ang sino mang sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili at pasanin ang krus, no? Sabi ng ganoon ng Panginoong Hesus. So, kailangan namin gawin yun. Kaya minsan ang akala nyo, ang inyong pastor ay malakas lagi. Dumarating talaga sa point na pwede na kaming gumiba, pwede na kaming pero dahil nga minold kami ng Lord, minold kami ng Panginoon sa pamamagitan ng aming mga sinuko para sumunod sa Kanya. Yun ang pagiging matibay namin. Kaya walang dahilan para kami ay subuko, walang dahilan para kami ay umatras. Tuloy-tuloy pa rin ang laban kahit anong mangyari. Kaya ang point ko dito, tignan din natin maigi kung ano yung mga sakripisyo na ginagawa ng lingkod ng Diyos. Like ni Matthew, sinakripisyo niya yung pagiging tax collector niya para maglingkod sa Panginoong Hesus at maglingkod sa mga tao. And then si Apostle Paul ay isang skriba. Isa siya sa pinakamataas na skriba o tinatawag na may alam sa batas ni Moises. Isa siyang parang kung tawagin na ay isang tenyente o sundalo ng mga banal na sundalo ng mga pari that time. So, nung na-encounter niya si Jesus Christ, nung siya ay tinawag ng Panginoong Hesus, sinuko niya lahat iyon sa time ng Damasco. Narinig niya ang tinig ng Panginoon at siya ay napaluhod at sabi niya, Panginoon, pagalingin mo lang ako, susunod na ako sa iyo. So, tignan naman natin kung ano nangyari sa life ni Apostle Paul. Hanggang sa kamatayan, hindi siya nagpatinag. Siya pa nga ang nagsulat doon na fix your eyes, no, upon Jesus. Ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesucristo ng inyong pananampalataya sa iyo. At sabi niya pa rin doon sa finish the race, na tapusin natin ang ating sinimulan hanggang sa hangganan ng ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. So, ang daming letter ni Paul na nasulat that time. Kaya, grabe yung kanyang sinuko. Sinuko niya yung posisyon niya as a sundalo o mga pari para maglingkod sa Diyos at maglingkod sa mga tao upang ibahagi ang salita ng Diyos. So, tulad nga ng sinabi ko, ang point dito, makita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kung paano natin laging inaalala ang kadakilaan ng Diyos. Yes, lagi naman ganun. Lagi nating alalahanin ang kaluwalhatian na ginawa ng Panginoon mula sa krus ng Kalbaryo para ibigay niya ang buhay niya para sa atin. Pero don't forget din yung ginawa ng mga lingkod ng Diyos. Kung ano yung kanilang sinakripisyo para maglingkod sa Panginoong Hesus at maglingkod sa atin. Opo. Alam nyo, pagpunta ko dito sa Tagaytay, hindi naman lingid din sa inyo yung situation dito sa Tagaytay. May mga nagkismis pa si pastor na naman. Hindi. Challenge lang church.
dumating man sa point na magkaroon kayo ng tampo o inanakit sa lingkod ng Diyos, huwag yun ang gawin. Kasi wala naman yan may gandang maidudulot, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Hindi rin naman kami perfecto, hindi rin naman kami minsan nakakalimot, minsan di rin namin kayo nakakalimot sa dami. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, kaya isa rin sa dahilan kung bakit ako pumunta dito, yung sunod-sunod yung pressure na nangyayari sa akin. Start yung aking sarili sa pag-aaral. Yung bang parang tinanong ako ng classmate ko, sabi, out of focus daw ako. Sabi, Pastor, parang out of focus kayo. Sabi ko, pasensya na kayo kasi talagang itong na ito ay napaka toxic ng aking isipan at hindi ko maintindihan. Emotionally, magulo. Saka sa isipan ko, sobrang precious. Kaya kailangan ko mag-rest, sabi ko. So may mga ganun na nangyayari sa lingkod ng Diyos. Pero nakakalungkot isipin, may mga member na ang lagi lang nilang inaabangan yung kamalian ng pastor para makapagbigay sila ng pabebe, para mapansin lang sila ng pastor o ano man. Dito sa Tagaytay, dito sa ating main church, nakasharing ko yung ating pastora. Nagkaroon kasi ng problema po dito. Malaki rin po yung pinagdadaanan ng simbahan dito. Meron po kasing isang pamilya for how many years na hinawakan ni pastora. At ako, nung hindi pa ako pastor, isa rin ako sa nag-disciple doon sa taong yun. Makikita mo talaga na walang-wala talaga yung, hindi naman sa parang sinasabi kong panunumbat. Yung reminder lang ito, paalala lang ito na sana, alam ko naman sa Caloocan, mahal na mahal ninyo ang inyong pastor. Lagi nyong ipinagpe-pray. Sabi ko nga, isa sa pinagpapasalamat ko dahil sa 10 taon kong paglilingkod sa Caloocan, yung mga matatagal na member ay yung mga matatagal na member nandiyan pa rin nakasupport. At never ko rin naman naranasan na merong nanira sa akin sa 10 taon kong paglilingkod sa Caloocan. Nanira sa akin yung parang pinagchismisan ako o katulad ng nangyayari dito, paringgan ako sa social media. Parang hindi ko yata kaya yung paparinggan ka sa social media na ganito, lingkod pa naman ng Diyos, ganyan. It's really hurtful yun. Hindi ko yun naranasan sa 10 taon na paglilingkod ko dyan sa Caloocan. Pero dito po sa Tagaytay, sa ating main church, na ako po ay naawa din sa ating pastor, sa aking pastor, kasi for how many years, 10 years niyang hinawakan itong pamilyang ito. And then itong pagpasok lang na COVID-19 ay nagkaroon na ng separation. So, umalis sila sa simbahan, buong pamilya. At yung binil din ni pastora na maging isang pastor po ay ang nakakalungkot po isipin ay ulan na. Nakakalungkot po isipin na yun nga po na binild siya na maging isang pastor, and then after 10 years ang nangyari po sa kanya ay tumiwalag at nagsarili ng sariling simbahan. Pero nung time talaga nun, hindi ko lubos maisip po na sa nangyari, bakit nagawa yung bagay na ganun. Kasi almost 10 years. Tapos ang nangyari po ay
As in, walang-wala talaga sila noon simula. Walang-wala. And then, nung Bible study namin, talagang pinakita ang pagpapala ng Panginoon. Ngunit ngayon, ang masakit pa po, sila pa yung pamilyang Panginoon ay sila pa yung grabe tumira sa lingkod ng Diyos. Marami silang sinasabi sa social media at ito pang masakit, almost ilang mga miyembro ay sinusulusalan pa nila na lumipat na sa kanilang simbahan. Gaano kasakit yun sa pastor? Makikita mo yung pagkahabag mo sa lingkod ng Diyos. By the way, gusto ko lang ipaalala sa bawat isa sa atin na kahit gaano mararamdaman mo naman yan kung ang pastor mo ay may mali ng ginagawa o ano man ang ginagawa. So maaaring pwedeng ka nang umalis doon. No? Pero wag mo nang kalabanin. Hayaan mo ang Diyos. Sabi nga dito, pananagutan na lang. Malaki ang pananagutan namin once na tumatayo kami sa harapan ninyo, then sa harapan ng Diyos. Then kami ay gawa ng kalokohan o sasablay. Malaki ang pananagutan namin. Malaki po ang pananagutan namin sa Panginoon. Pero yung kakalabanin mo ang lingkod ng Diyos nang wala namang kadahilan dahil naiisip mo ang reason dahil napapabayaan ka, hindi ka napapansin, hindi ka nadadalaw ng pastor mo, o minsan ikaw yung dinadali ng pastor mo sa preaching. Minsan, sasaktan kayo, mga ganong kaeksan na pwedeng ng kaaway. Sabihin mo, ayoko na sa pastor na yan. Hindi naman lang kami madalaw, tapos nangako nga ako, hindi naman lang kami mapuntahan, ganito, ganyan, ganyan. So, alam mo, may mga kadahilanan yan. Ang pastor kasi, church, ang pastor kasi, ang daming iniisip. Marami kaming iniisip. Pamilya namin, kayo, at yung ano namin sa Panginoon, yung pakikinig namin sa Panginoon. Talagang kung hindi matibay-tibay ang pastor, o kung hindi tinawag ang pastor, give up. Pwedeng give up na. Maraming mga pastor ngayon na talagang bata pa lang namamatay na dahil sa high blood, sa pressure na nangyayari sa kanila. Pero hindi yung mangyayari sa inyong pastor kasi salamat dahil kahit kailan hindi nyo binigyan ng kapigatian ang inyong pastor na sabi ko nga nung pandemic hindi ako pinagkulang ng Panginoon dahil andiyan yung mga member ng Caloocan na very supportive. Wala pa nun si pastora mo, hindi pa nagpapadala nun si pastora mo na almost talagang hindi ako pinagkulang ng Panginoon that time. Dahil una sa lahat, ginamit kayo ng Panginoon. Ginamit kayo ng Panginoon para i-bless ang lingkod ng Diyos. Hindi ako magtataka na kayo naman ay pinagpapala ng Panginoon. So, ayun po, no? Umuulan-ulan na. Pero masarap yan. Hindi kasi ako pwede pumunta doon sa kabila. Dahil pag nakita ko ng dalawa kong anak, daddy, gugulo na naman. So, nandito po ako sa bukid. Sa kalagitnaan ng bukid. Ampun lang naman yan. Magtitiis ako para lang i-share yung aking series about sa pastor natin. So, remember God and His servant. Kung paano natin inaalala ang Diyos, lagi nating alalahanin ang lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, hindi biro ang sakripisyo ng mga lingkod ng Diyos. At lagi ko nga sinasabi sa inyo, mapalad tayo kasi meron tayong pastor na patuloy na nananalangin kahit na alas 4 ng madaling araw, nagigising, o anong oras, minsan pag ginising ng Lord, kahit hindi alas 4, kahit alas 2,
ay talagang gigising para ipanalangin ang bawat isa sa atin. Isa nga, dahil sa kapapanalangin sa inyo, sa mga member, nakakalimutan ng ipanalangin ni Pastor ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Kaya tuloy minsan, nadadali ang pamilya ng pastor na yung pamilya ng pastor, and then dahil hindi nga na ipapanalangin. Pero mabuti pa rin ang Panginoon, dahil kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo na wag nyo rin kalimutang ipag-pray ang lingkod ng Diyos. Amen? At salamat dahil aaminin ko, una, kalakasan ko ang Panginoon, at pangalawa, kalakasan ko kayo kung bakit pa ako nakakatayo sa paglilingkod. Amen po ba? So, sabi nga doon sa Hebreo 13 verse 7, buksan natin yung Bible sa Hebreo. Ayan, nababasa na yung aking Bible. Pero ambon lang naman. Dahil nandito ako ngayon sa ilalim ng puno ng saging. Ayan, Hebreo chapter 13 verse 7. Remember your leaders, or remember your pastor, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of their life and imitate their faith. Alalahanin daw natin ang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos, at kung gaano rin ang kanilang pananampalataya ay maging katulad din sa atin. So kung paano nagiging matatag ang lingkod ng Diyos, kung paano siya nagiging matatag sa pananampalataya, maging isa rin sa inspirasyon natin ng ating pastor na maging matatag ang ating pananampalataya. Hanggat hindi nag-give up ang inyong pastor, hanggat hindi na ang inyong pastor, patuloy din lumatag ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Napakahirap pag nawalan tayo ng pastor, dahil parang back to zero na lang, back to basic na naman tayo. So, dito po, sabi dito, remember God and His servant. Ways we can remember the servant God has entrusted to us. So, ito daw yung mga kaparaanan kung paano natin alalahanin ang lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Number 1, obey the servant of God. So, sundin natin kung ano yung mga sinasabi ng lingkod ng Diyos sa atin. Yan, parang lumalakas na yata. Halimbawa, kasi bago i-reveal sa amin ng Lord yung mga word nito, yung preaching na ito, sa Bible study, sa midweek service, sa Sunday service, bago namin ihayag ito ay kinonsult na namin kay God. Ito ay pinag-pray na namin at pinag-aralan na namin maigi sa kanyang salita. And then bago namin, at pag ito'y dineliver namin, at doon parang na-pinpoint ka, so kailangan mong sumunod. Kailangan mong mag-obey dun sa sinasabi ng lingkod ng Diyos. Kasi yun ang pinapasabi ng Diyos sa iyo. Pag na-pinpoint ka, halimbawa, example, may nabanggit si pastor na ganito, na parang ako yata yung pinapatamaan ni pastor. So obey. Huwag ka nang mag-comment pa sa sarili mo, o magdahilan ka pa, ako na naman ganyan, o magalit ka pa. So obey, sundin mo yung yun, at mapapabuti ka. Dahil kasi hindi naman totally nanggaling sa amin yun, kundi nanggaling iyon sa Panginoon para ipahayag sa iyo. So number 1, kung paano mo alalahanin ang Diyos, at alalahanin mo ang lingkod ng Diyos, susumunod ka sa kanyang mga sinasabi. Alam mo, kagalakan at kalakasan na rin namin yun, na ikaw ay na kalakasan na rin namin na yun, na ikaw ay makita naming sumunod
sa mga salita na naihahayag sa iyo. At siyempre, maipamuhay. Amen po ba? And then, second, ay yung submit to your pastor. Kapag minsan, mayroong mga plano nga sa church, may mga plano sa church na ganito o ganito, minsan merong pinapagawa si pastor, merong nais pagawa ang likod ng Diyos. So, pagpasakop ka, para rin naman ito sa ikaayos ng iglesia natin o ng gawain. Basta kung ang sinasabi ng pastor ay alam mong maikabubuti, lalo-lalo na sa kalaguan ng iglesia pinagkatiwala sa atin. Amen? Pero lumalakas na. Lumipat ng pwesto. Pangalawa, sa lahat, ay submit to your pastor. So first, obey your pastor and submit to your pastor. Sa pangalawa, kailangan natin na magpasakop sa lingkod ng Diyos sa mga bagay na halimbawa may plano kasi hindi naman din kami magpaplano kung hindi namin ito maibababad sa Panginoon. Ito isa sa mga nagiging problem bakit may mga hindi sumusunod sa lingkod ng Diyos. Ito yung isa sa ayaw nilang magpasakop sa panukala na sinasabi ng isang lingkod ng Diyos. Lahat nakapagkasunduan na, pero may isa pa talaga na against. Laging parang nag-aabang dun sa mali, o sabihin na natin, laging kontra at hindi nagpapasakop sa lingkod ng Diyos. So, walang magiging kalaguan sa ganong sitwasyon. Like nga ito, sabi ko sa inyo, example. Kaya nagkaroon din dito ng separation dito sa main church. Mayroong mga plano ang aking pastora na this is naman ay maganda para sa ikaka-unlad talaga ng iglesia, para sa ikalalago ng iglesia, mas para sa ikabubom din ng gawain. In-explain naman yon sa amin sa meeting. In-explain at mauunawaan mo talaga kapag ang puso mo ay walang galit o inggit sa lingkod ng Diyos, mauunawaan at maiintindihan mo yun. Hindi nila maintindihan at isa yun sa dahilan kung bakit sila ay humiwalay sa lingkod ng Diyos. Sa madaling salita, hindi sila nagpasakop sa lingkod ng Diyos. Ako nagpapasalamat ako dito sa JCR Caloocan. Bago naman ako mag-decide, kinukuha ko naman muna sa inyo yung ano yung inyong idea. Majority. Dahil katulad nito, mag-start na ba tayo sa ating face-to-face na worship service? O manatili muna tayo sa ganitong sitwasyon? So majority doon sa ating GC na hindi muna tayo mag face to face dahil una sa lahat nga ang nangyayari, mga bata hindi naman makakasimba, may member pa tayo na buntis, may mga, at lalo higit sa lahat, may member din tayo ng mga senior citizen. So, kawawa naman din sila, hindi sila makakapunta. Hindi katulad nitong online service natin, kasama natin ang family natin, nanonood, at kahit papaano, yung mga hindi dati nagsisimba na family natin, ay napipilitang magsimba dahil nakikita nila na ang palabas sa TV ay preaching ni pastor. And then, kaya ko lang naman nasabi yun, kaya kinuha ko yung idea nyo, yung suggestion nyo, para kasi na-miss ko na rin talaga yung part na yun. Gusto ko, pero yung will pa rin ni Lord yung nasunod.
Kaya nila kinuha ko yung salamat sa Panginoon dahil pagkasunduan natin. At merong mga kahit gusto na nila magsimba, nung nag-decide ako na hindi muna, nagpasakop talaga sa pastor. Kaya nabibless ako dito sa KCR Caloocan na very submissive naman yung mga member natin. Kaya isa sa kagalakan ko rin yan na talagang inaalala nyo lagi inaalala nyo ang lingkod ng Diyos. Kung paano nyo inaalala ang Diyos, yun din ninyo inaalala ang lingkod ng Diyos. Salamat sa Panginoon, no? So, ito yung mga kaparaanan kung paano natin mabibigyan ng pag-alala ang lingkod ng Diyos. So, una ay obey your pastor, and second, and submit your pastor. And then, lastly, ang sabi doon sa Hebreo chapter 13 verse 17, let them do this with joy. Bigyan natin sila ng kasiyahan. Ang mga lingkod ng Diyos ay bigyan din natin ng kasiyahan. Alam nyo, isa sa pinaka part na nagbigay din ng kasiyahan, hindi ko malimutan yung nagkaroon kami ng fellowship ng mga katatayan. Nag-decide ang bawat isa na labas din tayo minsan, pastor, punta tayo sa ganitong lugar. Alam mo, masaya na ako yung gano'n, na yayain ako ng mga katatayan natin na lumabas. At salamat din sa mga misis, pinayagan nyo inyong asawa na magkaroon man lang kami mga katatayan ng bonding time. Malaking impact yun sa isang lingkod ng Diyos na mabigyan din ng kasiyahan at time. So, lalo na yung mga panahon na yun, parang lungkot na lungkot ako. Pero salamat sa Diyos dahil yung mga katatayan, di sila nagdalawang isip na hindi sumama sa lingkod ng Diyos. At naging maganda naman yung moment na yon. Hindi man kami nakapunta dun sa gusto naming lugar na puntahan, pero may plano pala ang Lord. Dinala kami doon sa isang kaibigan kong pastor na si Pastor Calnas. At doon kami nagkaroon ng fellowship, then kantahan, then nakakagalak. So yun yung mga part na bigyan natin ng kaligayahan ang ating lingkod ng Diyos. Alam niyo, yung kahapon, nagka-sharing kami ni Pastora. Kaya sharing kami ni Pastor. Alam mo, ang Pastor, very supportive yan. Kahit saan mo ilagay yan, tatayo yan magulang, tatayo yan bilang isa mong Nakita ko yun kay Pastora Abby, sa akin, Pastor. Meron akong batch na member na ito na talagang lahat, hindi lang naman siya, isa lang naman yung example ko. Nakita ko nung talaga yung very supportive ni Pastora Abby sa mga member niya. Pero ito, na pagkwentuhan lang namin, itong kabataan na ito, from the start na nagsisimula pa lang siya sa Panginoon. To the point na sa mga critical na decision, talagang si Pastora ay nandoon sa pagsuporta sa kanya. Bigyan ko kayo ng example na itong kabataan na ito ay nakatakda ng ikasal sa sundalo. Nakatakda na siyang ikasal sa sundalo. And then, dahil kaibigan ko yung kanyang kapatid, hindi pa born again itong kabataan na ito. Na-share ito sa akin ng naging kaibigan ko, naging disciple ko rin na kanyang kuya. Sabi niya, bro, yung kapatid kong yan ay gusto nang itanan ng sundalong boyfriend niya at magpakasal na nga daw sila, ganyan. Pero parang yung sundalo ay merong asawa, pero gusto na ng sundalong ito na itanan siya, dalhin siya dun sa para asawain na.
sana makausap ni Pastora yung kapatid kong yan. So madaling salita, sinare ko po kay Pastora. Sabi ko kay Pastora, Pastora, ito, ganito, ganyan. So nung sinare ko kay Pastora, pinuntahan agad namin ni Pastora itong babae, kabataan ng babae ko. Ganyan, encourage si Pastora, bata ka pa, ganito, ganyan. Malaki pa ang plano sa iyo ng Diyos, ganyan. And then pinag-pray po ni Pastora yun. Salamat sa Panginoong kumilos ang Diyos. Pinag-pray ni Pastora. Itong kabataang babae na to nagsimba. Kasama na yung kuya. So itong kabataang babae na to naging malalim sa Panginoon. At totally give up niya yung sundalong iyon. At hindi na sila nagpakasal ng sundalo na yun. Kasi nalaman niya na mayroon palang unang asawa yung sundalo. So, and then, nakipag-breaks din siya. Siya na mismo nakipag-break. Kaya, iwalay sila ng sundalo. At hindi na rin ang ulit yung sundalo. Nagbabanta-banta pa nga yung sundalo na yun. Ganito, ganyan. Pero, sa biyaya ng pagkilos ng Panginoon, naligtas itong kabataan ito. Sa madaling salita, naligtas itong kabataan ito. How many years inalagaan ito? Dumating sa point na na-inlove na naman itong kabataan ito sa unbeliever. At itong unbeliever na naman, may asawa na naman. So, separate na naman. Sinuportahan na naman ni Pastora. Hanggang sa nakakilala ito ng foreigner. Galing din, nung pumunta dito sila, Pastor Michael, meron silang kasamang foreigner na binata. At ang nangyari, nagkagustuhan sa madaling salita, nagkagustuhan sila, pero pinag-iwalay muna sila dahil kailangan na itong foreigner na lalaking ito mag-focus sila. Habang separate sila, inalalayan niya ni Pastora itong kabataang babaeng ito hanggang sa dumating na yung time na ipapakasal na sila nitong babaeng ito, itong foreigner ito. Natapos na ng 4 na taon yung pag-aaral ng lalaking foreigner, hindi natang foreigner, and then lumapit itong foreigner na ito kay Pastora para na pwede ko na bang ligawan si babae na ito. Okay, inayos. Hanggang sa interview, sa pag-aayos, andun si Pastora sa likod dahil wala naman alam yung pamilya ng babae. Hindi naman masyadong maano sa pakikipagharap sa mga foreigner. Si Pastora pa rin yung marap sa foreigner. Ganyan. Siya pa rin nag-ayos ng kanyang kasal hanggang sa nakasal na. Alam mo yun, nung nakalipad na yung kabataan na yun, maganda na ang buhay ito. Hindi kahit 500 man lang, magpadala man lang, na kahit sabi utang na loob lang, magpadala sa lingkod ng Diyos. Babay na, nakalimutan na ang lingkod ng Diyos. Bakit ganun? Parang ang bilis makalimutan. Kaya lagi kong reminder sa inyo kung paano nyo alalahanin ang Diyos, alalahanin din ninyo ang lingkod ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa JCR family sa Caloocan na walang ganon. Pinagpala na ng Panginoon, narating niya na yung lahat ng ganito. Nakalimutan na ang lingkod ng Diyos. Alam niyo, maraming verse sa Bible na laging dinidian ni Apostle Paul na wag niyong kakalimutan lagi ang mga tumayong spiritual advisor sa inyo. Simple lang naman ang kaligayahan ng mga lingkod ng Diyos. Yung sa pagdating ninyo sa successful na buhay, sa pagdating nyo sa ganyang sitwasyon na buhay, huwag niyong kalimutang alalahanin ang lingkod ng Diyos. Gaano kasakit yon, na kahit magpadala man lang, kahit na sobrang pasalamat lang, na kahit ganito ganyan na, wala na, babay na. Ito pang masama, kumakalaban pa sa lingkod ng Diyos. Mas pinaniniwalaan pa yung mga side na negatibo kaysa sa nag-alaga sa Kanya for
10 years na siya inalagaan at mailagay siya mismo doon sa destiny. It's really hurt. At sa lingkod ng Diyos, yun nga sinasabi ko sa inyo, isa lang ang aming kaligayahan. Mabibigay kaligayahan sa amin. Maalala nyo kami kahit maalala nyo kami kapag pinagpala na kayo at answered prayer na kayo. Huwag nyong kakalimutan ang lingkod ng Diyos. Alam nyo, maraming ganyan case noong naging answered prayer na sila, naging babay na sa mga pastor. At nung hirap na hirap sila, laging, pastor, dito lang kayo. Pastor, dito pag-pray ko. Bawat kibot, pastor, sama nyo lagi sa prayer. Pastor, ganyan. Pero nung pinagpala na, answered prayer na, wala na yung pastor. At kaya may mga ganong klaseng ugali ang tao. Kaya nga, ang topic natin, kung paano mo inaalala ang Diyos, alalahanin mo rin yung lumuluhod sa iyo. Yun ang lingkod ng Diyos. Hindi natin kalimutan. Dahil pinili sila ng Panginoon para ipadala sa inyo, para kayo ay paglingkuran. Sabi nga doon sa Jeremiah, padadalan ko kayo mula galing sa puso, padadalan ko kayo ng lingkod na mula sa aking puso. Ang mga pastor ay hindi basta-basta. Marami kaming sinacrifice, marami kaming sinuko para paglingkuran ang Diyos, paglingkuran kayo. Tulad nga analogy kong sinasabi, hindi ako nag-apply sa posisyon na ito, kundi inilagay ako ng Panginoon dito para maging isang spiritual advisor ng bawat isa, para din sa magandang layunin at plano ng Diyos sa buhay niyo. Kung walang pastor, hindi tayo makakahakbang sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Po, pasensya nyo na, ngayon lang ako nagbo-voice out then this is a month of pastor appreciation. No? Kaya huwag nating bigyan ng hinanakit dahil sabi dun sa Hebreo, ito'y hindi nakakabuti sa lingkod ng Diyos. At siyempre, pag hindi ito nakakabuti sa lingkod ng Diyos, hindi rin ito makakabuti sa ating Panginoon. Ako naman sa Caloocan, nagpapasalamat ako sa inyo dahil wala kayong sawa na ako ay ipanalangin. At nakikita ko naman ang very supportive nyo sa inyong pastor. At sa mga, hindi lang sa akin, like din ni Rodel, natutuwa ako dahil kahit na si Brother Rodel ay bago pa lang dito sa atin dito sa Caloocan, ganun din ang inyong, kung paano nyo ako nire-respeto, ganun din ang pinapakita nyong pagrespeto kay Brother Rodel bilang isang lingkod ng Diyos. So, iba rin ang istorya ng kanyang paglilingkod. Marami rin siyang sinacrifice na posisyon o kanyang sarili para hakbangan ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. So, nagpapasalamat kami, lubos, dahil isa sa dahilan kung bakit lagi pa rin akong nakatayo bilang isang lingkod ng Diyos dahil sa inyo, church. Dahil sa inyo.
Pag pumapasok sa isipan ko na gusto ko nang sumuko, gusto ko nang ganito na lang, laging pinapakita sa akin ng Panginoon ang mga mukha ng bawat pamilya ng JCR Caloocan. Parang bagang sinasabi ng Panginoon na kapag sumuko ka anak, paano ang magandang plano ko sa mga taong ito. Diba? So, laban lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. At abutin natin ang pinaka magandang plano ng Diyos at gagawin niya sa ating buhay, lalo na sa bawat pamilya ng JCR family. At lagi niyo lang ilagay sa inyong puso, isipan, kung paano niyo inaalala ang Diyos. Alalahanin niyo rin ang lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Ito po, ito yung kaparaanan para pag-alala sa pinagkatiwala sa ating lingkod ng Diyos. First, obey your pastor, submit your pastor, and bigyan natin ng kaligayahan ang lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Ito yung sabi ko, masaya na ako noon nung ako ay niyaya ng mga katatayan na lumabas kami at maglibang-libang. Isang kagalakan na rin sa akin yun. At yung isang kagalakan din sa akin na makita ko na kapag nag-visitation kami sa tahanan nyo o kaya sa prayer meeting, yun din yung talagang pinaghahandaan nyo yung lingkod ng Diyos, yung talagang respeto talaga sa lingkod ng Diyos. Doon. Sabi ko, Lord, salamat dahil kasi ang pamilya dito sa JCR family ay very nakaka-inspire kasi nandoon lagi yung support nila sa kanilang pastor. Amen. So, dito na lang tayo magtatapos dahil gumiginaw na. So, alalahanin lang natin lagi kung paano natin inaalala, church, ang lingkod ng Diyos, ang Diyos. Ganun din natin alalahanin ang lingkod ng Diyos na pinagkatiwala niya sa atin. Mahal na mahal ko ang bawat family ng JCR family. Salamat sa inyong very support sa lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. At kayo ang aking kalakasan. Una, siyempre, ang Panginoon. At kayo kung bakit pa nakakatayo ang lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Maraming salamat, church. Remember God and His servant. And the way, sabi dito, ways we can remember the servant God has entrusted to us. Kaparaanan kung paano natin alalahanin ang lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Number 1, obey your pastor. Number 2, submit your pastor. Number 3, sabi doon, those who will have to give, let them do this with joy. Bigyan natin siya ng kaligayahan. Amen po ba? Kasi ang pastor, regalo ng Diyos sa inyo yan. So maraming salamat po. Tayo po ay po at tayo manalangin. Ama naming Diyos, nagkakita sa lahat. Tunay ang napakabuti mo sapagkat pinagkatiwalaan mo kami ng iyong lingkod na patuloy mong pinatatatag sa lahat ng sitwasyon. At higit sa lahat, nagpapasalamat din ang iyong lingkod na ito dahil pinagkatiwalaan mo rin po ako
ng bawat pamilya, lalo na dito sa JCR Family Caloocan and JCR Family sa Bulacan, Panginoon. Salamat, Lord, na mga bawat pamilyang ito na nagiging isa rin sa kalakasan ko at na patuloy akong tumayo at manindigan bilang isang lingkod mo, Panginoon. Kaya wala akong laging hiling, O Diyos, lagi mong ingatan, proteksyonan at pagpalain ng bawat pamilya nito sa JCR Caloocan at JCR Bulacan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito. Ikaw ay lubos namin pinapasalamatan, dinadakila sa iyong matamis na pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Taas po natin ang ating kamay. Ama naming Diyos, na dakila sa lahat, lubos po ako nagpapasalamat. Ikaw ay tunay at tapat, na dakila sa lahat. Salamat sa iyong kadakilaan na ipinapakita, Panginoon, sa buhay ng bawat pamilya na narito sa iyong harapan. Patuloy pong dinadulog sa iyo na ingatan, gabayan mo sila, lalo-lalo higit sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan nila, Panginoon. Ikaw ay patuloy na mataas, madakila, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na Amen.